natin. So yung bilang na yun yung bilang ng mga tao dun sa liki mula ni Ruben. Kaya po siya tinawag na bilang. So anong meron ngayon dito? Sa aklat ng bilang, ito ay bahagi ng Torah o ng Pentateuch. Pinag-uusapan ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa bundok ng Sinai hanggang sa lupang pangako. Though hindi pa sila makakapasok doon kasi alam niyo ba yung mga bilang ng mga taong yan, mamamatay yan sa paglalakbay? 40 years, isipin nyo, ang makakarating na po doon, yung mga anak ng mga tao yan. So, ibig sabihin, yung buong aklat ng bilang, nagsimula sila sa ganitong bilang, sa wakas ng aklat ng bilang, meron na namang magkakaroon na rin ng bagong census. At doon, bagong ano na yun, bagong generation na ng mga Israelita. So, didiscuss sa inyo yun, ano ba yung meron dito? Bakit, tawag dito, bakit nagkaroon ng bakit hindi sila nakarating? Tandaan niyo pati si Moises, hindi po nakasama sa lupang pang. Doon na-discuss na ni Brother Kelvin yun, dati. Pagdating sa aklat ng bilang, mas bibigyan nila ng malalim na dahilan. Bakit hindi nakarating yung mga taong ito? Yung bilang ng mga taong ito ay hindi nakarating sa lupang pang. So, ang discussion po natin ngayon ay mula sa Kabanata 5 hanggang 10 kabanata. Ang mga tema po nito ay kalinisan at kabanalan, papel ng mga handog na spiritual, pag-aayos ng kampo ng mga Israelita at paghahanda para sa paglalakbay. Tandaan niyo po, sa aklat ng Exodo, sila ay pinalaya na ng Diyos mula sa Egypto. Tama po? Pero, kapansin-pansin na ang Egypto ay hindi pa nakakaalis sa kanilang mga puso. Yung tradisyon sa Egypto ay patuloy pa rin nilang ginagawa. Dala-dala pa rin nila yung pagsama sa iba't ibang Diyosan. May mga tradisyon silang hindi nakakonekta doon sa puso. So ngayon, kung iting aklat ng Levitico, lilinisin yun, papaalala, ito yung identity natin. Ito, ang isang Israelita ay ganito. Yun yung isiparating ng aklat ng Levitico. At palalalimin nito ng aklat ng bilang. Kasi ang kabanata 1 to 10, yan po ay introduction dun sa paglalakbay nila. Okay, kabanata 5. Tungkol sa kalinisan at pagsubo. Mula sa kabanata 5 talata 1 hanggang 4, batas ng mga hindi malinis. Muli po, recall. Pag sinabi po natin hindi malinis, marumi, ano pinaalala niyo dito? Yun yung mga bagay na nakakapagparumi. Pero pag sinabi natin marumi ka, ano yung sabihin nun? Ayan na, mali po yun. Ayun. Very good. Ibig sabihin, hindi mo porque marumi ka, ibig sabihin may kasalanan ka. For example, di ba lupad naman sa babae ang regla? Yung pagkakaroon ng paglalabas ng dugo. Kasalanan ba yun? Pero marumihan yun. Bakit? Kasi baka syempre, doon pa naman po nila, wala pa naman po tayo yung mga ginagamit ninyo na kayang tawag ito, pigilan yan. So kapag nandun sila sa templo, lumawas yun, ano mangyayari? So, ibig sabihin nun, hindi pa sila handa magkaroon na pumunta doon sa at maghandog ng alay. Hindi handa. So ngayon, dito, sa unang parte ng kabanata 5, ang unang pinaparating dyan ay yung mga taong mayroong ano yung sakit na paborito natin na parang kaparusahan sa Diyos kapag meron ka nito. Leprosy or ketong. Very good. Inaano nila dito na sa unang
parte ng Kabanata 5, hinihiwalay nila yung mga ketongit sa kanila. Pinapaalala lang. Kasi bakit? At niyo po yung arrangement ng kampo. Tandaan niyo po nasa ilang sila. Nasa ilalim ng bundok ng Sinai. Kapag sinama mo ang isang ketongit dyan, lahat yan hawak. So, dito sila. Nasa labas sila ng kampo. So, binibigyan na ng batas, patungkol dito, kapag binasa niyo po yan, hindi na po natin yung basahin ng buo, no? Napakahaba po ng 5 to 10 kapag sinisa-isa natin, eh. So, bilang pagpigil doon sa maaaring pagkakawa, sila ay hinihiwalay. Sila ay marumi. Inisisigaw nila marumi, para pigilan yung pagkalat nung balik pa tayo. Susunod, yung pagbabalik sa bawat pagsubos. Itong parte na to ay patungkol dun sa pagnanakaw naman. Kapag nagnakaw ka, manginang utos po ang nanlalabag natin. Yan, tagal po natin pinag-aralan. Ang pakanin po ay huwag kang ang ikapito ay huwag kang tulabag siya sa utos ng Diyos. Ngayon, kapag lumabag ka sa huwag kang utos na yun, nagpapakita ka ba ng identity ng isang Kristiyano, ng isang pagiging Israelita, isang sugo ng Diyos? Hindi. So ngayon, kapag nakagawa ka nito, tandaan niyo po, test lang po yun, napakadali magnakaw. Napakadali po magnakaw ng panahon yun. So kapag ikaw ay nanakawan, nais ng Diyos na ibalik po yun, pero magdadagdag ka. Yung kalahati nun. So kung nagnakaw ka ng 10 ginto, bakit sa mga ng 15 ginto? May tubo. Kaya huwag ka na magnanakaw. Yun ang pinag-gusto nyo sabihin yun. Susunod, ito po medyo baka hindi natin naiintindihan sa panahon ito. Lalo na sa panahon natin ay marami na po tayong mga human rights, mga defense against abortion. Pero nung panahon po nila, andun na inaakusahang nag-appeal. Pagproseso ng babae na inaakusahan ng pangalan niya at ang pag-inom ng mapait na tubig sa pagtubok. Pag binasa niyo po yung part na yan, ano po tayo, tandaan niyo, iba po yung kultura nila dati, ha? Huwag po natin compare ngayon, kasi kapag kinumpare po natin siya ngayon, hindi po talaga siya tanggap-tanggap. Kapag ikaw ay nangalo niya, pang ilang utos? Very good. Hindi siya na ay, ang kahapunan sa isang nangalo niya ay kamatayan. Ano yung paano sila pinapatay? Sinabato. Yung asawa mo, feeling niya naman niya. Ang gagawin niya, lalapit ka ngayon, magbibigay ka ng handog, na ang tawag po nila dito, cereal offering, kasi tinapay yung nahandog nila sa pari, at papainumin ka ngayon ng mapait na tubig. Kapag ikaw ay may dinadalang tao, malalagyan mo. Sabihin, ikaw ay, kasi nung panahon po nila, wala pa naman po tayong ultrasound. Wala pa sila nung matawag. Pregnancy test. Kung may gano'n na siguro, baka wala akong ganito. Ang dahilan na po kasi nila dyan, kasi kapag once na matapatunayan ng ikaw ay hinangalo niya, mamamatay at namamatay ka kahit ay bata sa labas na nila. Ang problema lang sa paghuhukom na to, sa una, mamatay yung bata bago ikaw. Grabe pa lang yung buta nito. Namatay na yung anak mo, namatay ka. So, hirap na po siya talaga ngayon. Pero, bakit po sa tinawag ng palinisan at pagtubos? Gusto lang parating dito, ano ba yung identity natin? Bakit tayo kailangan dumating sa puntong ito? Ito yung mga bagay na dapat huwag natin gawin. Kasi kapag ginawa mo ito, kailangan mawala ka sa tribo. Kasi natuturo ka na hindi naaayon sa identity mo bilang isang Israelita. Malinaw naman po ba yung ikalawang kabanata?
May pagtatanong kay Brother Kelvin. Basahin mo na basahin, Brother Kelvin. Pag natapos to, vaccine. Kala mo ha. Tapos kung direkto na po kasi ako nagtuturo sa inyo, di ba? Balik natin sa kanya. Sa Banata 6, ang panata ng Nazareo. Alam niyo po ba yung Nazareo? Nazareno. Hindi po Nazareo. Banata pa nga po Nazareo na pala po yan. Pag sinabi yan lahat, hindi po. Pag sinabi po Nazareo, those who are set apart. Silang humihiwalay. Pag nakikita niyo yung picture na yan, sino sa tingin niyo yan? Very good. Sinamsong po ay isang example na Nazareo. Ano ang panata ng Nazareo? Isang voluntaryong pangako ng paghihiwalay para sa Diyos na dalayo ng pagpapakabanal. So, ikaw ay hinihiwalay mula doon sa usual practices. Ano po yung mga usual na yun? Pag-iwas sa alak. Sa panahon po nila, normally, pag pumunta kayo sa ibang bansa, normal na rin yung pag-inom ng pag-inom. Sa atin lang dito yata naging iba yung tradition. Kasi kapag uminom po ang Pinoy, sobra. Sila po, parang hindi tubig na po sa kanila. Yan, ano? Pag-iwas sa alak, hindi pagputol ng buhok, hindi yung puputulin. Kasi yung mahabang buhok, yun po yung tanda na ikaw ay, yun yung kay Samson. Yung katakasan niya dun, di ba? Pero yun po yung nagpapakita na ikaw ay nakadedicate. Panata. So kapag mahaba buhok ng panahon nila, Nazarite. Nakaano siya, nagpapakabanal. At susunod, pag-iwas sa mga patay. Kasi, ito yung mga tawag dito. Di ba napansin niyo doon sa tawag dito sa parabol ng Good Samaritan, hindi malapitan ng pare at ng Pharisee yung sugatan. Kasi pwede siyang panitignan dito, baka nga patay na yun. Kasi kapag nawakan nila, hindi sila pwedeng makahandog. So ngayon, eto mga Nazarites na to, hindi nila ginagawa yung usual. Bakit po? Ano yung pinagkaiba nila sa mga Levitico? Di ba yung mga pare? Sa Levitico, sila ay nasa isang ang tinawag ng Diyos na mag-alay. Sila, voluntaryo. Nag-volunteer sila na ako po ay magiging isang Nazareo. Wala siyang specific time frame. So, ibig sabihin, pwedeng for 2 years po, Nazarite ako. Yung iba naman perpetual. Ibig sabihin, buong buhay nila, inialay na nila yung sarili nila bilang isang Nazarite. Ano yung mga dahilan bakit may mga Nazarite? Isa sa mga dahilan talaga dito ay pagpapasalamat sa Diyos. Na alam nila, na tawag dito, Diyos lang yung kailangan nila. Sa sobrang pagpapasalamat nila, wala silang ibang naging isip kundi ialay yung buhay nila para sa Diyos. So yun po, sa Kabanata 6, patungkol po ito sa mga Nazarite. Ngayon, sa Kabanata 6, talata 12, mga alin tuntunin ng Nazareo sa kanilang mga handog matapos tapusin ang kanilang panata. After po nun, magkakaroon sila ng offering. Tapos yung buhok nila, gugupitin, puputulin, at susunugin. Tanda na sila ay malaya na mula sa kanilang pangako. Na ngayon, pwede na nilang gawin yung visual. Tapos, isa sa mga magagandang prayer na ginagamit ni St. Francis of Assisi ay yung sa chapter 6, verses 22 to 27. Siguro yan yung magandang basahin na lang natin para sabi ko man na nagpasa tayo. Ano? Chapter 6, verses 22 to 27. Ayan. Gandang dasal po yan. Pwede nyo rin pong gamitin yung dasal na yan. Nagsalita si Yahweh kay Moises. Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, gamitin ninyo babasbasan ng mga anak ng Israel. Sabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ni Yahweh at ingatan. Pagninginin ni Yahweh ang kanyang mukha sa iyo at magmamagandang loob sa iyo.
Humarap nawa sa iyo si Yahweh at bigyan ka ng kapayapaan. Ganito nila ipapagaw ang aking pangalan sa mga anak ng Israel at pagpapalain ko sila. So, medyo hiwalay na po siya dito sa Nazareth. Ito po ay para na sa mga pare. Ito yung blessing na gustong sabihin ng Diyos sa Israelita. Sa mga pari, trabaho ninyo na ipaalala sa mga Israelita na ako ay kasama nila. At tayo, nung tayo binyagan, tayo ay nabigyan ng 3 misyon. Na nagibahagi tayo sa 3 misyon ni Jesus. Ano-ano po yun? Hari, at profeta. Isa po rito ay pagiging pari. Kasi kaya natin maghandog sa Diyos. At maliban doon, isa dapat na gawain natin ay magpaalala. Na ang kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, ay Diyos. Isa sana, kasi maraming madalas po, yan yung nakakalimutan na, yung maraming tao ngayon. Bakit napakadaming cases na nagpapakamatay? Nakakalimutan ng pero tayo, kung gusto talaga natin maging blessing sa ibang tao, hindi tayo magiging blessing. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ipapaalala natin sa Kanya, ito yung Diyos na sinusundan ko, nagbibigay pag-asa sa akin. Kaya yung prayer na yan, prayer yan ng mga pare na nagpapaalala sa mga Israelita, kasi once na magsimula silang maglakbay, magugulo ang buhay nila. Napakaraming pagsubok sa ilang. Okay po? Nailang naman po tayo sa kabanata 6. Sa Nazareth, panalangin para sa mga pari para sa Israel. Susunod. Diba? Mga dalawa-dalawa siya sa kayo. Mag-aalay sa tabernakulo. Alam niyo po yung itsura ng tabernakulo. Hindi pa po yung tulad ng tabernakulo natin dyan, ha? Ito po ang tabernakulo. Ayan, diba? Meron sa interpretation. Siya po ay, medyo ano na siya, no? Medyo social na. Pero tent lang po yan. Tent. Bakit po? Alam niyo, nasa loob po niya, yung Holy of Holies, ang laman po niya ay yung Ark of the Covenant. Yung tawag dito? Laban ng tipan. Diba? Yun naman na sa pumunto, si Aaron, saka yung mana. Ngayon, tanging yung mga tawag dito, mga pali na nakakapakot dyan. Bakit din? Kasi, nakikita niyo yung uso. Tawag po dyan ay Shikita, magbasa ko Shikita. Shikita. Parang Shikira, no? Shikina. Na sinasabi na yun yung protection ng Diyos. Tapos paggabi, yan ay nagiging ako. So ano meron dyan sa tabernakulo na yan? Pag-aalay sa tabernakulo, mga handog na mga pinuno ng 12 tribo upang italaga ang tabernakulo. Diyan, yan po isa sa mga napakahabang part. Kasi ninyo ko ilang chapters yan. Ay, ilang verses. From chapter 7, verse 1 to... Kasi, yung bawat angkan po, yung 12 tribes, may kanya-kanya silang handog. At isa-isa po yun doon. So, hindi ko na po isa-isa yung mga siguro isa po natin yun. Opo, baka po nakarating na... wala po tayo mararating. So, ang gusto parating ng kabanata 7, talata 1 hanggang 7 ay yung papel ng mga Levita. Muli pinapaalala sa atin. Though last, di ba? Last time, pinag-aralan na natin yung buong aklat ng Levitico. Masyado na pong mahaba yung pinag-aralan natin sa part na yun. Yun na po yun. Sadyang, dito sa aklat ng bilang, muli na pinapaalala na gawain ng mga Levita ang mag-alay sa templo. Tapos, yung mga detalye ng handog from chapter 7 verse 10 to 89. Detalyadong ulat ng bawat tribo. Mahilig po ang aklat ng bilang sa details. For example, ilan yung mula sa tribo ni Ruben,
gaano malaki, gaano kalawang, lahat yun naka-detailed. Kaya pagdating dito sa handog, detalyado din. Pagtutok natin sa pagkakaisa sa kolektiv at kolektibong libusyon sa Diyos. Iba-iba man ang kanilang unando, iisa lang yung pinaghandugan. May iba't ibang talento ang bawat isa. Ang tawag natin ngayon dito, charisma. Ngunit, kapag inalay natin yung sa isang Diyos, tayo ay nagiging isang katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12, tama ba? Tama, kasi 11 yung yung pag-aaway nila. So, yun lang naman po yung mahalaga sa part na to. Ito po yung tabernacle. Hanggang dito lang po yung mga tao. Pagdating po doon, pari na lang po yung nakakapasok. Ano ba, pinakita ko na. Ito yung kakaiba sa ayos nila. Nasa gitna ay ang, ano po tawag dito? Tabernakulo. Sila ay napapaligiran. Ang tabernakulo ay napapaligiran ng mga pare. Sila kasi yung tagapangalaga nito. Saka lang yung mga yung dalawang mama. Tapos sa oras na gumalaw yung putok na yan, gumagalaw po dyan. Pulyas yun na sila ay kinetilakan ng kumilos. Kasi, kaya sila mga talitang yan, sa mabilisan yan, kaya kung gumalaw yan, lahat yan magagalawan. Ito, nahalagi si Judas. Pangalan na anak ni? Sino po? Sino yung tatay ni Judas? Jacob. Israel. Very good. Ang galing yung salitang ano, di ba? Di ba ang pangalan ni Ruben? Sino bilang pangalan? Ako, hindi sabi sa niya, hindi ito na ako. Jeffrey namin. Ha? Ruben? Ano yung dahilan bakit si Judas? Ibang line. Ano yung Rebecca yan? Si Ruben daw ang pangalan. Kaya Ruben ang lagi Lagi. Mamaya pa explain ko lang bakit si Judas. Kung madali. Naalala niyo po yung kwento nung iaalay na si hindi po kita. Yung nasa balon si Joseph. Si Ruben at si Simeon, ano pong ginawa nila? Umayag lang silang parang okay sila na papatay si ngunit si Judas naawa. Siya yung nasigurado na huwag po natin hayaan, ibenta na lang natin, ikapatayin natin yung kapatid natin. Doon, yung birthright, kay Judas. So, more of, thank you po dito, sa birthright po siya naka-focus. Sa birthright. So, Jacob blessed Judah at the tribe of Ephraim. So, yun po. Kasi kapag nagsimula na siya maglakad yan, ang mauuna lagi, ang kanila. Mauuna po ang taba ng tipan, susunod ng mga pare, tapos ulaan. Salamat po doon na. At sa liwanagan din ako. Kaya pala si Judah dahil yun sa ginawa nila kay Ese. Kaya saan nila napunta ng Esto? Naka-video pa, marunong-marunong ako dito. Ka-edit po yun. Susunod, pag-aalay ng mga Levita, medyo alam nila dito dahil sa aklat ng Leviticus
nire-reiterate lang, pero mas maikse. Isipin niyo isang buong libro yun dito, isang kabanata lang. Pag nililin ang pag-aalay ng mga Levita, doon sa isang sa mga tinuro ko dati, nandun nil-explain yung details na ginagawa sa pag-aalay ng mga Levita. Dito, ang mga Levita ay tinalaga upang magsilbi sa tabernakulo. Pinapaalala lang ano yung role nila, ano yung gampanin nila. So, yung proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng paghuhugas, pag-aahit at pag-aalay ng mga handog. Kasi ninyo, hindi siya katulad ng mga Nazarites na bawal magputol ng buhok. Sila pwede. Kumbaga, yun yung palatandaan naman na sila ay Levita. Ano yung papel nila? Ang mga Levita bilang kapalit ng mga pangalan ng Israel. Naalala niyo po yung sa Exodus? Nung Passover. Ano pinangyari doon? Panganay na anak, maliban sa mga anak na nakikita na may dugo yung ngayon, kaya meron silang pag-aalay ng mga firstborn child. Di ba? Merong presentation at the temple. Ngunit, bakit sa mga Levita hinaharap? Sapagkat sa mga Levita po, yung magiging kapalit ng mga pangalan na iyon. Pasasalamat po. Ang explanation po sa amin dyan dati ay pasasalamat yun yung mga Israelita sa mga Levita. Sapagkat sila yung naging substitute. Instead na yung anak nila na pangalan na lalaki yung maging handog sa templo, yung mga Levita, yung naging handog. Nakuha niyo po. So sila yung naging kapalit niya. Ang kanilang papel ay sa paglilikod sa tabernakulo. Inuulit lang natin yung buong chapter 2. Okay po? Ito na yung Shekinah. Ay, hindi pa pala. Ikalawang pagdiriwang ng Pasko. Ang mga hindi makakasama sa unang Pasko ay pinagdiwang ang ikalawang Pasko. Pag binasa niyo po yun sa first part niyan, chapter 9, sasabihin ng Diyos, 1 year na nung kayo ay makaalis sa Egypto. Noong Passover. Ngayon, sabi niya, after 1 year, tipin nyo, no? Kung 1 year na, kasi yun yung hudyat eh. Nung pinatay na yung mga anak, saka sila nakalaya, di ba? Saka sila pinaalis. So, ibig sabihin, kung 1 year na ito, napakatagal na nila sa bundok ng Sinai. So, most likely, almost a year silang nandoon. Ngayon, sabi na, ang nais ng Diyos, alalahanin ninyo ito, ipagdiwang ninyo. So ngayon, kaya every year, sinaselebrate na ang Pasko, ang Passover. Anong meron dito sa Pasko? Ayun sinasabi dito sa chapter 9, verses 1 to 14, meron po kasi hindi kaya magdiwang nito. Sino pinatulila? Yung mga hindi handa. So ngayon, para masabi natin, nagtanong sila ngayon kayo, paano po kami? Hindi kami pwedeng makiisa sa selebrasyon. Sapagkat yung iba siguro humawak sa patay, or may patay sa pamilya nila, paano pong gagawin namin? Hindi po ba kami makakapag-celebrate? Ang sabi ni Yahweh, after a month, mag-celebrate kayo. Ibig sabihin, ganun kahalaga yung pagdiriwang nito. Kaya yung celebration po nito ay lumaabot ng isang buwan. Hindi lang po siya isang araw. Almost 1 month sila celebrate yung Passover na to. Yung Pasko. Para na sa gayon, kung hindi ka handa sa oras na to, baka sa mga panahon to, pwede ka na. Yun po yung dahilan. Kaya merong pagdiriwang na ikalawang Pasko. So, sunod, ang ulat at apoy bilang patnubay. Sa chapter 9 po, after a year of staying there, nagsisimula na silang kumilo. So,
yung presensya ng Diyos sa pamamagitan sa simbolo ng ula o umaga at apoy paggabi, magsisimula na itong kumilos. Ang ulan sa araw at apoy sa gabi bilang simbolo ng presensya ng Diyos na gumagabay sa Israel. Ang kalagahan ng pagsunod sa pasubay ng Diyos. Sapagkat pagdating mo ng chapter 10, ang Pilipin na trompeta, ang tawag po dyan ay Jubel. Sapagkat sa oras na ito, ang layunin ng dalawang Pilipin na trompeta upang tawagin ang pagtitipon at nagbigay ng signal ng paggalaw ng kampo. Sapagkat yung Shekinah po, yun dapat nilang sundan. At malalaman ng mga Israelita na gumagalaw na ito kapag tumunog yung trumpeta. Sa oras na tumunog ito, kinakailangan na naman nilang mag-impake sapagkat ginagabayan na sila ng Diyos papunta sa lupang sa simbolo ng komunikasyon ng Diyos sa kanyang bayan. So ngayon, sa chapter 10, tandaan yung introduction yung part na yun yung chapters 1 to 10, introduction siya. Kasi pagdating dito, sisimula na sila after a year, maglalakbay na ulit sila. Nagsimula ang paglalakbay ng mga Israelita mula sa bundok ng Sinai patungong desyertong Paran. Mula sa mga Sinai, wilderness of Paran. Magaling po sila. At dito, magsisimula yung kwentong part ng bilang. Kasi marami pong nangyayari dito. Abangan. Ilan po sa mga nangyari dyan, na-discuss na po. Ano yung mga sample doon? Inaway nila si Moises. Yung mana, gutom na sila. Nandyan po yan sa korteng yan. Nandyan din po yung ahas na tanso. Nandyan yung pagkamatay ni Miriam. Yung kapatid ni saka yung hindi pagsunod ni Moises, nandyan din po yan sa kwento. So ngayon, pag-alis mula sa Sinai sa papuntang lupang pangako. Pero umabot ng 14 years, bakit? Pag-aaralan niyo po yun sa mga susunod na kabanata. Panalangin ni Moses para sa patnubay ng Diyos. So yung chapter 10, verses 13 to 36, nanalangin na si Moses. Nagabayan mo, kung nakita ng usok na ulap na ito at nakapoy na ito, yung aming paglalakbay. Doon po siya, mga po mong pagninilay. So, yung mga napag-usapan po natin dito, nagtungkol siya sa kalinisan ng kabanalan. Bakit? Di ba yung unang parte? Parang kapag ikaw ay nangalunya, patayin. Kapag ikaw ay hindi namumuhay ng alinsunod sa turo ng Diyos, sa nais ng Diyos, kinakailangan ito ay patalsikin. Kapag ikaw ay kitongin, may mga paglilinis na gagawin, so, yun yung unang part. Susunod, yung mga handog. Sapagkat ikaw ay naghahandog sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nagpapa-under sa Diyos. At susunod, yung pag-aali at paglilingkod ng mga Levita. At gayon din, yung trabaho kasi ng mga Levita, sila yung mamumuna sa tawag dito, paglalakbay. Dala-dala ang yung kabal ng sipan. Mahirap po dali yung sa bernakulo. Kasi nakataklarado po yun. Tama na siya. At sabi kayo din sa mga. So yun po yung kabanata 5 hanggang po ng aklat na. Kaya po kasi yung salitang mga ito na tapos po nalagay yung mga. Aklat ng bilang lang po yun. Tama na po ba? Di ba may tama? Sabi ko lang yung pagkakakali niyo. I learn. Sige po, kung meron po tayo ano? Hindi mo po ba kailangan to? Anong oras na po?
Sige po, kung ito na po tayo, subukan po natin sagutin ni Father Kelvin. Wala po. Last word. Sige po, Sa tita. ngayon ba yung kautos na ngayon, hindi ilag pa? Sa ngayon panahon na sa Iraq? Ngayon po, tandaan niyo po yung context, yung yung ngayon daw ba, applicable pa rin. Yung iba, applicable pa rin siya, ginagawa pa rin sa ngayon. Yung iba po dito hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. For example, yung pag-celebrate ng Passover, Ayun. ginagawa pa rin po siya. Pero may ilan po dito, dahil nahaluan na po siya ng tinatawag natin mga kultura sa makabagong panahon. Kunyari, kung pag-iinom ng tubig na dito pang Palaginan, hindi na po siya practice. Actually, yung Nazirite, currently wala pong Nazirite ngayon. Parang, according to my research my research, pero pwede pa rin naman siya. Pero hindi siya practice. Yung mga ano na susunugin ka rin pa rin ninyo. Yung mga paghahandog, Susunugin. ang mahirap po kasi tandaan po natin, wala na po yung templo. Wala na. Ngayon, Wala na po panahon yung ng templo. Christian era, so ano ang bibigyan ng batas ngayon? Yung, ano bang meron sa kanila? Mga sinagos pa. Mga sinagos na lang po kasi hindi po pwede mag-handog ng alay doon. Ang tanging, yung paghahandog po, yung mga pag-aalay na gano'n ay nangyayari lamang sa panahon ni Moses. templo. Nasira po yun. Kasi, 70 AD. Kasi God sabi sa Bible din, nung pinalitan ng mga kautusan, ang propeta kailangan palitan ng yung kautusan. Ngayon, yung mga kautusan ni Jesus Christ ngayon, ang natutulusin. Ang sabi po nila, hindi naman po niya babaguhin. O hindi babaguhin. Sabi, hindi ko, Ay, hindi hindi ako yan ito lang. upang sirain ang kautusan. Hindi upang Yung totoong spirit. Ang problema po kasi nila, yung pagsunod nila dito, letters by letters. Oo. Sinabi, ganito, kailangan ganito, kung di mo mamatay ka. Pero, sinuro ni Jesus, ano ba yung totoong spirit ng law? Ang totoong spirit ng law ay to love. Kaya kami batas, kasi ito yung magpapakita sa'yo kung paano ka pwedeng magmahal sa Diyos at magmahal sa tao. So ngayon, binago ni Jesus yung pagtanaw sa mga batas. Hindi niya binago yung batas, ngunit pinakilala niya yung totoong nais ng batas. Na kung saan, kapag sinunod mo yung batas na ito, sinusunod mo ito kasi mahal mo ang Diyos. Walang ibang meron. Okay na po ba? Hindi ko naman po ba wala siguro. Natatakot na ako. Pero salamat po na naliwanagan po ako. Kaya pala Juda, ngayon po lang nalaman. Nakakalaman ko kung bakit yung mga Levita ang napiling maging asistan ng mga Israelita. Samantalang marami namang qualify sa kanila na ano ay mga pinisya ni Aaron, mga pinisya na lower ng mga relatives nila. Pwede mag-qualify sa mga Levita. Totoo naman po. Kung bakit ang mga Levita pa na less worthy ang napiling mag-asistan. Balikan natin ang aklat ng Exodo, kabanata 9 po lang po sa dito ng kabanata. Buwanin natin diba? Ang ganito. Pero ito po yun, hindi mo lang mahal. Baka mahala ng brother. At totoo naman, bakit sila? Tandaan niyo po, naalala niyo po ba yung gintong ginuntiw ang guya? May isang liquid na naging agay. tungkol sa Sino ang kani? katipan. Ngayon, dahil nung ginawa ng mga Israelitang ito na wala na eh, parang yung covenant natin, ako'y magiging Diyos niyo, bakit kayo sumamba sa isang Diyos-Diyosan? Ngayon, yung mga iba, ito nindigan. Sa ngayon, sa paninindigan nila ito, sila lamang, ngayon kayo na lang ang maaaring makapaglandog sa templo. Kaya siya naging bago. Kasi si ang Diyos mismo ang paliwanag. Yan pa rin yung dati kasi hindi sila naging tapat. Kaya sila ngayon ang pinili ng Diyos para mangalaga
noong kanya Kasi lumakasin ko lang tungkol sa kanyang Iyon po kasabi lang yun. Pinagtensya. Pero pagdating po sa mga susunod na kabanata nito, makikita ninyo kung paano bumagsak ang mga Pilipino. Hindi naman bumagsak. Paano sila nag-away-away. Ganito ang gagawin. Kasi tao rin naman po sila. Pagdating ng panahon, Natatama na po sila sa itatanong ko sa kanila. wala naman po talagang worthy pagdating sa harap ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, pinag-ingatan. Ako ang kanilang magiging Diyos. Pagmamahal pa rin po lang yun. Kaya bakit tayo yung natuturo dito? Bakit kayo yung natuturo ng salita ng Diyos? Hindi naman makasalanan din naman ako. Hindi naman dahil makasalanan. Kasi siya ang mahal ka naman. Yung pagbaba po niya sa bundok ng China, yun po yun eh. Naintindihan ko naman eh. Kaya lang, hindi ko maipaliwanag din. Hindi ko maipaliwanag. Iba na yung bago yung sasabihin ko. Hindi, walang bagong tipan. Bakit sila bago? Walang bagong tipan. Kasi yung tipan ng Diyos ng araw, yun talaga ang tipan niya. Binira ng mga tao. Ngayon, makikipagtipan sa uli. Naintindihan mo ba? Hindi, walang, yun yung tipan niya. Kaya lang sinira ng mga tao, dinagdagan nila ang dinagdagan. Yun din yun eh. Ano, di ba, sa pumutos? Ano ba yung pumutos? Pinabago ka dahil ano yun? Nanimisip ka na. Hindi naman Hindi dalawang utos ng bahay ni Cristo. Hindi naman binabago yung uso. Isa lang talaga ang uso. Mahalin mo. Dahil sa pagmamahal mo, kailangan mahalin mo ang kapwa. Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa, isa-isahin mo yun. Huwag mo siyang babatukan, huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang lalaitin. Exodus chapter 32, Mapakarami ng verse utos 26. mo. Kaya lang, yung isa lang. Sabi dito, kaya tumindig si Moises sa bungad ng ako at sumigaw. Lumapit sa akin ang lahat ng So ano na po ito ha, yung eksena po dito, parang tawag dito, bumaba na po siya mula sa bundok at nagagalit na siya. Kaya tumindig si Moises sa bungad ng ako at sumigaw. Lumapit sa akin ang lahat ng para kay Yahweh at nagkatipon sa kanya ang buong tribo ng Levi. Kaya ang isa sa mga ginawa nila, sila din po yung mga pumatay sa ng mga pumunta doon. Nakikita ko na sa bagong kita. So, mapapansin nyo, dito pa lang trabaho nila nilang linisin. Paliwanag. Linisin ng Israel. Para maging mas maliman. So, yun po. 32, chapter, Exodus 32, verse 26. Pero yung sinasabi mo ba? Ayan, sabi niya sa 29, at sinabi ni Moises, mula ngayon nakapalaganap kay Yahweh ang inyong mga kamay, sapagkat bawat isa sa inyo'y laban sa kanyang anak at kapatid. Laban sa kanyang anak at kapatid, ibig sabihin yung mga tumamba sa mga Diyos-Diyos. Persona. Dahil dito, pinagpapala kayo ni Yahweh sa araw na ito. Kaya yung mga Levita ngayon, ang tani ni Levi, Pwede yung mo lang mga sleeper, makuha. yung mga pali. Ngayon, Ang kanyang mga pali. saka ipapaliwanag sa kanila yung Totoo alam mo, hanggang ngayon, sadyang ang tao ay makakalimutan. Kahit naman po tayo, di ba minsan na ang pagpapasalamat natin ngayon, hindi na natin kailangan maghandog ng mga ganon, magbibigay ng malinis ng mga tupa, sapagkat nung kinasut ang cordero, sana yung naging handog para sa atin. Dati sa history, yung dati po, meron. Ngayon po kasi,
Kasi ninyo po, yung basket, hindi naman na po yung sinasabi yung po. After exercise. Ay, may ganito pang Ayun, May kigulo. Kahit 10%? Ayun po, ano po talaga? Ano po talaga? Pag-aalay po talaga siya. Pero sa atin nga po, hindi natin pinipilit yung sa pag-aalay, sa atin po ngayon sa simbahan, wala naman na po sa atin. Hindi naman siya nire-require. kasi sabi ni Jesus Christ, magbigay ayon sa pagyanay ng puso, hindi sa pinipilit o sa kinakailangan. Dahil ang nagbibigay ng masaya ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Yun ang pag-aalay natin ngayon. Kung ano po, ano na sa bundok, nag-surf po kami sa bundok ng Buto-Buto. Ang alay po sa amin doon, hindi ako nabuhay, patay na ano. Kami na lang mag-surf. Oo, hindi naman, sadyang yung ibang sa atin talaga ngayon, so pinag-aaral. Pero pwede naman po yung mga ganun. Hindi naman po nagkakaroon. Eh, kung gusto niyo bigay kay Father ng ano, Father na kasi alam. sa mamuhin po natin, ito po sa princess natin, ay siguraduhin na mabuhay si Father. Kasi ito po sa princess natin, provide for the needs of the family. At kabilang po doon, wala akong kasama si Father. Pakainin po na. Kumaasa lang din po. Pero hindi related. Yung bang number ng 40, symbolic lang. Lesson na yun. Tandaan niyo po, yung 40 kasi, it has something to do with the 40 years. Una, 40 dun sa kay Noah. 40 days to 40 nights. 40 years sa ilang. 40 days kay Jesus. Ilan naman 40? Ilan lang yung alam ko sa pulo. Verifikan. Kaya ako tinatandaan kasi itong yung 40 days 40. In reality, hindi 40. Ako, ang bilang po natin dito mula at Wednesday hanggang Maunay Thursday, hindi kabilang yung Sunday. Kulang naman. Hindi lang kulang. If you will remove Sunday, kulang yung numero. Around 30 something lang, not 40. Kasama po yung bilang ng isang araw. Sige ko na kasi, hindi magtama. Ay, tingnan nyo. Maging si Padre yung matay na Padre. Tinanong ko sa kanya, oo nga pala, no? Sabi na Padre. Hindi niya na nasabi. Kung mga ganyan kalendaryo, pag-check mo. Sabi po dito, land is officially 46 days long, from Ash Wednesday to Wood. 46, sabi. But the Sundays are not included in the fasting count because they are considered days of celebration. If you exclude Sundays, you get 40 fasting days leading up to Easter. 40 Saturdays. Kailangan po natin from Ash Wednesday hanggang Sabado. Kabilang ko lang. Saan ka nag-start? From Ash Wednesday to Ash Wednesday. Hindi kasama ang Sunday. Hindi mo kami yung Saturday. Lahat ng Sunday, they are six Sunday. So, kasama po yung hanggang Saturday po lang. Hindi po
yung nakasama sa Boxing Day, yun yung okay, no? Kasi po yung Sunday is our celebration of the resurrection of the Lord. So, kaya sa araw po naman, pinatanggal natin yung Sunday sa pagbibilang dahil ito po yung araw ng pagkabuhay ng Panginoon. Yung pakibay ng brother dun. So, March 5. March. Yeah, 5. 1, 2, 3, 4. Hindi ko pinagad. 1, 2, 3, Libre sa fasting eh. Di ba yung mas marami yung mas lower eh. 40 days of fasting po. Nalaman din ako na 40 days of fasting po. Kasama ko lang sa Saturday. Pero sinabi po natin ito, nasa Lenten season po tayo, no? So yung buong pagdiriwa po natin ng Quaresma from Ash Wednesday hanggang Black Saturday, yung pinatawag po natin Quaresma. Pero yung Lenten season, yung tawag po natin mismong season, ay nagtatapos lamang po siya hanggang 17 ng morning. Dahil yung pagdating po ng celebration of the Last Supper of the Lord, o yung mito ng huling hapunan, ang tawag na po natin yan from Thursday hanggang Easter Vigil ay Paschal Triduum, wherein we celebrate the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So hindi na po siya kasama sa Lenten season. So even in the celebration of the Holy Week, halimbawa po nagsimula po tayo ng April 30, the Palm Sunday. Ang Holy Week po nito, ito po yung pinaka-explain week dahil yung Holy Week po ay from 13 hanggang Thursday lang po siya. Dahil yung another 3 days is not considered as Holy Week. Ang tawag po dun ay Paschal Day. Only comes from the Latin word mandato, meaning command. Ito man. Dahil dyan po sa Maundy Thursday, may dalawa pong sakramento establish ang Panginoon. Which is the command. The Eucharist, do this in remembrance of me, and the sacrament of Holy Orders. So yun po ang mandato. Para siyang mandate. Mandato. So parang in English like siya. Noun. 40 days. Kaya 40 days na yun. Then, what's your fasting yung fasting? Di ba 40 days na fasting? Nagkaroon ko na yung isip yan eh. Ayun, nasagot na. At buhay pa sila. Pero yung season po natin kasi, inaano na talaga natin na Kung more than 10 days, so different ba? 40 days na. Kasi kahit po sabihin natin, hindi na po part ng Lenten season yung Thursday, Friday, and Saturday. Still part of our 40 days. 40 days preparation. Yung 40 days po na yun ay our para pong preparation and the celebration of the Easter. Kasi ni-insist nila no, natatapos daw yung Thursday. Di ba nga po? Wala Correct included nga po, yung... ang pinaka-session ng Lenten season is the celebration of God. Okay. At Yung ito yung Holy Week. Even 40 days. Kasi para po ma-highlight talaga yung Paschal season. Clear. Very good. Sabi, ano video pa lang nag-video tayo? Siguro po last point, bigyan lang po natin ng linaw yung difference between the Levite and the priest.
Meron po kasi pinagkaiba yung mga pare sa Old Testament at yung mga Levita. Yung mga pare po, sila po ay, ang pinaka-priority po nila ay yung pagsasakripisyo. So sila lamang po ang nakakapaggawa ng sakripisyo po sa templo, like yung pag-aali ng mga susunugin, etc. etc. At ano po ang gawain ng mga Levita? Sila po ang naglilingkod sa templo. Ang tawag po nga sa kanila ay gwardiya ng tabernakulo, gwardiya ng kabanang sipan o ng toldang sipanan. So yung mga Levita po ay wala po silang, sabihin na po natin, right para mag-offer. Wala po silang kakayanhan na tulad ng ginagawa ng mga pare noon na gumawa ng mga offering. So, para po mas malinawan tayo, ano yung connection nito? Bigyan lang po natin ito ng parang pagsasama yun. Yung mga pare, sila po yung mga pare. At sino yung mga Levita? Yung mga naglilingkod sa simbahan. Yung mga naglilingkod sa simbahan, especially like yung mga sakristan, ano pong gawain nila? Guardia lang po sila, naglilingkod sila sa pare, pero hindi sila pwedeng magbisa. So, ganun po yung distinction ng pare at ng mga Levita sa konteksto. Pero yung mga pare ngayon po ay galing sa liban. Ang pare nila kung nakakapasok sa baryo, yun, hindi mga kapagyan. Kaya nga po, Yung pare ka na Levita. galing po mga galing po. Mas may priority lamang po yung mga pare kaysa sa mga Levita. Talaga po yung action na hindi. Ayan, para mga yaya. Mga assistant. Ayan. Pine-prepare yung offering, pero ang masusunod yung mga Isa lang ba pasok sa Opo, kasi hindi na pa sila pwedeng pumasok. Talaga po. Kaya nga po may inserto, may inserto ilalagay. Kasi bawal pa rin makita yung Maraming salamat po sa mga pag-iinaw. Yung kalat ng ano. So, see you po next week. Next week po, meron pa rin po tayo. Pag-aaralan na po natin yung paglalakbay mula Mount Sinai hanggang sa ilang ng paraan. Yung isa price. Siya po. Ay, wala ako. Last na po namin yun. Yun na po yung last namin. So, salamat po sa pag-aaralan. Next week na po kami. Uy! Sige pa, dasal po tayo. Lagi po sinabi ko sa atin ng Jesus, kung saan may dalawin po nagkakatipon, ako ay kasama ni Dam. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon ko na nagkatipon-tipon kami bilang iyong mga anak na naghahangad. Nakilala mo, kunawaan ka sa pamamagitan ng kwentong ibinigay mo sa pamamagitan ng Biblia. Naway mga bagay na natutunan namin, nalaman namin ngayong gabi, ay hindi lamang tumimo sa aming mga isip, bagkus ito ay mapugat sa aming mga puso. Nang siya gayon, ano man yung mga gagawin namin sa araw-araw, ay nakaayon sa iyong plano. Ito'y aming pamadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagkatapos po ng ating araw, ngayong gabi, maghandog din po tayo ng panalangin sa ating mahal na ina. Aba po, Santa Maria Reina, sa awa, sa pagpapakayan na namin, kaya bakit ang naligaw na namin, mga po sinatawag namin, pamalo na tayo anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubunuan ng hindi namin, ang pagkakas, sa pagpapakayan ng ating kaya bakit sa ating ka namin, ipinigil sa amin ang mga tapos siya sa pagkakas sa amin. San Diego de Alcalá, sa ngalan ng